Ngayon po, wala na po yung hangin at ulan dito po sa Bacolod City. Pero may mga report pa po tayo ng mga power interruptions. And kasalukuyan po meron tayong mga 1,365 families na nag-preemptive evacuation or ito po ay mga 4,528 persons. 99 barangays are affected at 11 municipalities and cities in Negros Occidental at isa po sa Negros Oriental. So based naman po sa DROMIC report, around 235 families po yung nasa evacuation center or 391 persons. And presently, as of the situation report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Negros Island Region, around 8 po yung casualties, no? And around 24 po yung missing, pero kasalukuyan po itong bine-verify natin. And may mga reported damages na po sa houses, pero kasalukuyan pong bine-verify din. So around 3 houses were totally damaged. Ito po ay nasa Victorias City. May mga roads na unpassable po sa kasalukuyan, around 4, and 7 bridges ang mga na-reported na nasira po dito sa Negros Island region. For the whole day, yes po. May you give us the situation, ang condition ngayon ng Taytay River, dun po sa Intigiwan at yung hanging bridge sa Sitio Palaypay. Ano pong condition doon? Yung mga ano po natin, yung mga naitala po namin dito sa Barangay Inulingan po na bridge, no, yung na cut off po, no, nasira dahil po sa flooding. Yan po ma'am yung mga reported na mga bridges dito sa Negros. Yung nasa report lang po namin ay yung sa Barangay Inulingan and then yung Bailey Bridge po sa Bago City. Meron po bang nagaganap na lahar flow mula sa Mount Canlaon? Yes po. Kanina po yung lahar flow dun sa Ibid Creek sa La Castellana. So, nakapag-preemptive evacuation naman po yung mga families na exposed doon sa lahar flow sa La Castellana. Along po ito sa Ibid Creek. Gaanong kalakas po yung lahar flow na yon? Nakakapinsala po ng mga bahayan? Nadala ba ang mga bahay? Nung mga past pa po na mga weather disturbance, may mga bahay na po na nasira due to the lahar flow sa La Castellana. Okay, So yung mga families po doon ay wala na po silang wala na pong nakatira doon sa area. So yung mga bahay po doon previously that are situated doon po sa area, nasira na unti-unti ng lahar flow, so nagsilikas na po sila. Okay. Ngayon po, panghuli na lamang, ano po ang assistance at relief operations na isinasagawa ninyo para sa mga komunidad na apektado? Yung ating pong DSWD ay may mga preposition sila na mga non-food items na gagamitin po ng ating mga LGUs para ma-augment po yung kanilang pamimigay ng mga relief goods. And kasalukuyan po yung ating regional director kasama po ng Chief Operations ng Office of Civil Defense NIR ay nasa field to also assess the situation, at tomorrow
bukas po, as soon as maging okay yung panahon, magkakaroon din ng rapid damage assessment and needs analysis yung RDRMC Okay. team para malaman pa po kung ano pa yung mga in-depth needs, no, para sa mga nabiktima po ng Typhoon Tino. Ma'am, paano nyo ikukumpara ang lakas ni Tino sa mga nagdaang bagyo dyan sa lugar ninyo? Actually, yung sa Negros po, nakaranas din sila ng Typhoon Odette. No, yun naman ay mostly Bacolod City and then sa Kabangkalan area. Ngayon po, medyo southern part ng Negros from at saka meron din sa northern part. So malakas din po siya and marami din pong power interruptions and displaced persons. Pero ngayon po, marami pong nagre-request ng search and rescue dahil po na-trap sila sa baha. No? So may mga bus na trap sa baha. So ongoing po yung pag-conduct ng search and rescue. And then yung mga hindi po nakapag-preemptively evacuate, like sa ilang LGUs, no, nagpapunta po ng search and rescue team yung provincial government in cooperation with the national government, like yung ating Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, and pati rin po yung ating 303rd Brigade dito po sa Negros. Okay, sana po ma-rescue na yung mga natrap sa bus at saka yung mga naipit, no, sa baha. Marami pong salamat sa inyong update, Maria Aletha Nogra of the Office of Civil Defense.